Good morning! Magandang Sabado po sa ating lahat at ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising po tayo muli sa isang umagang puno ng pag-asa. At dalangin ko na sa umagang ito ay tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Welcome to 11:43 TCMR para sa programang Usapang Pangkalusugan. Ang himpilan na ito ay naririnig mula sa Sefton Village, Santiago City, Isabela. At tayo din po ay napapanood sa Facebook at sa YouTube. Meron din po tayong app mula sa FEBC Philippines na pwede nating i-download at madidinig natin ng mga iba't ibang istasyon ng FEBC Philippines. Ako po si Dr. Jennifer Gatiwansi, your program host, at kasama po ng Santiago City Medical Society. Sa loob ng kalahating oras ay pag-uusapan natin ang tamang pangangalaga ng ating mga mata. Dahil ang buwan po ng August is Sight Saving Month at ang ating mga mata ay napakahalaga dahil sa pamamagitan nito tayo ay nakakakita. Ngunit alam nyo ba na may mga sakit at maling gawain tayong ginagawa na pwedeng maging sanhi ng ating pagkabulag? Kung kaya dapat ay malaman natin ang mga ito upang maiwasang mabulag. At sa araw na to, pag-uusapan po natin ang mga tama at maling gawi sa tamang pangangalaga ng ating mga mata. At tayo po ay pinala dahil kasama natin bilang resource speaker ang isang specialista sa mata. And to introduce her properly, siya po ay nag-train in the field of ophthalmology and otolaryngology at Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Siya po ay officer and the incumbent treasurer po ng Philippine Academy of Ophthalmology, Northeastern Luzon, and a part-time medical specialist at SIMC or Southern Isabela Medical Center Ophthalmology Department, the owner of Vispo EENT Clinic. Let's welcome po sa ating programang Usapang Pangkalusugan, Dr. Cecilia Vispo. Good morning, Doktora! Good morning, Dr. Nini. I'm so honored to be here. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. At ako po ay natutuwa at nagkaroon po ako ng pagkakataon na maimbitahan sapagkat itong buwan na to ay napakahalaga sa amin, no? Sapagkat itong August, sinaselebrate natin ang tinatawag nating August Sight Saving Month. Ito po ay nationwide. Ganon. So, importante dahil talagang mahirap mabulag. Ano po, doktora? Ayan. Correct. Oo. So, speaking Isa of, sa pinakamahalagang parte talaga ng ating katawan ay ang ating mga mata. yes. Sabi ko nga, di baling bingi, Ah, basta wag lang bulag. Di baling pilay, wag lang bulag. Di ba, Doktora Nini? Agree ka ba yes. doon? Yes, opo. Kasi Ah, siya yung mag-guide talaga, di po ba? So, yes. doktora, sa Oo. ating bansa, ayan, umpisahan na natin ang ating mga tanungan, ano? Ano po ba ang kadalasang sanhi ng pagkabulag sa ating bansa? Or in general? Okay. Yes. So sa Pilipinas, at hindi lang po sa Pilipinas, even internationally, Mhm. ang nangungunang sanhi ng pagkabulag ay ang katarata. Oh. Okay? Ang cataract is the number one, it's actually the leading cause of blindness in the Philippines and internationally. Sapagkat ang katarata po ay isang normal process actually ng pag-idad ng mata. Kung ang ating mga buhok, 'di ba, pumuputi as we grow older, ganon din yung lente ng mata natin. Yun din ay namumuti, nag-opacify at nagiging katarata na actually preventable. I mean, it's treatable. Oh. So, hindi nga dapat siya maging sanhi ng pagkabulag sapagkat pwedeng-pwede po nating magamot through surgery. Oh. Okay? Yan po ang una, katarata. Pangalawa, glaucoma. Ito po ay isang sakit na ayaw magkaroon nino man dahil ito ay nakakabulag. Ito yung talagang nakakabulag.
Once na-diagnose ka pong may glaucoma, napakalaki po ng tsansa na ikaw ay mabubulag sapagkat yung natutuyot dito ang optic nerve. Yun ang tinatamaan sa glaucoma, ang optic nerve. Kaya napakahirap din na hahayaan lang natin ang ating sakit na glaucoma. Although it can be controlled with medication, with laser and with surgery, kahit na mag-undergo ka ng mga procedure na ito, yung nawalang paningin mo, nawala na yon. Hindi na maibabalik. Hindi katulad ng katarata na once na natanggal ang iyong katarata, nalagyan ng implant, biglang lilinaw ang iyong paningin. Pwede kang magkaroon ng 20/20 vision after surgery ng katarata. Pero sa glaucoma, it will only delay the growth or it will only delay the progression of the disease ng glaucoma. Kaya ikaw ay dapat magpa-opera or magpa-laser. So, yan yung dalawang leading causes. Other causes, meron tayong tinatawag ng mga retinopathies dahil sa hypertension. Pwedeng pumutok yung ugat sa ating retina. Sa diabetes, pwede rin po mangyari yan. Prematurity, merong, alam mo yan, doktora, retinopathy of prematurity. Yung mga naipanganak ng wala sa tamang buwan, di ba? Pwede rin po silang magkaroon. At marami tayong ganyan na rin na kaso nowadays. Ano pa ba? Trauma, yung mga nadidisgrasya, lalo na kung natamaan na nagkaroon ng orbital fracture, na fracture itong mga buto sa paligid ng ating eyeball. Pwede pong magkaroon din tayo ng blindness secondary to that. At napakarami pang ibang sakit. Pero siguro, yan lang yung talagang major na na dapat tayong maging aware. So, number one Yun, talaga yun, ang Dr. Anini. number one talaga ang Katarata. katarata. And it's Oh, treatable. Yun naman ang kagandahan. yes, definitely. Oo. At, At libre na yan ngayon. Huwag na tayong oh. matakot sapagkat ang cataract surgery ay sinasagot na actually ng PhilHealth. Okay? So, pwedeng wala ka ng babayaran lalo na kung sa SIMC. Libre Okay. po ni Cinco, wala tayong gagastusin. Libre ang operasyon ng katarata, kaya hindi po dahilan ang kahirapan, ang Para, kawalan ng pera para that's ikaw ay good naman. mabulag dahil lang sa katarata. Oo. Yun ang Katamaran ka dapat lang. natin pong malaman ng ating mga tagapakinig. Tamad ka na lang Napakaswerte magkonsulta. natin. Oo, oo. Opo. So, doktora, yung mga yun is technically dahan-dahang nanlalabo ang mga mata. Yes. Oo. Hindi naman Yes. Usually sa cataract, if it's secondary to the aging process, dahan-dahan po yan. Ang nararamdaman lang nila parang maasok. Maasok o cloudy ang paningin. Usually wala ring pain. Walang pain ang katarata. Unlike glaucoma na may kasabay na sakit. Usually mapula at masakit ang mata. Pero Oh. ang katarata wala yan. Basta nanlalabo lang. Kaya wag natin i-ignore ang Ah, mga panlalabo na yan. Wag mo oh. sabing, ay, parte ng pag-edad yan. Hindi po Oo. dapat. Oo. Dapat po tayong magpa-check up. Ayun. Yes, So, Dr. Nini. at nasabi nyo nga, no, Tapos, libre. oo, libre. Yes po. At saka yung red eyes, siguro isa yan sa dapat kung gusto kong ipaliwanag, Ah, yung yes, pamumula ng doktora. mata. Ayan. Puntahan natin yun. Napakaraming, Yan. oh sige. Bago tayo pumunta So doon sa red sa eyes naman red tayo. eyes, no? At sige, doktor, isa-isahin natin na. Yun, so nasabi natin, no, ang mga katarata, pinaka-common glaucoma, at yun na nga, may mga trauma, lalo na sa mga aksidente. Pag-usapan natin yung Oo. mga nasabi natin kanina, meron tayong mga ginagawa na hindi pala nakakabuti sa kalusugan ng ating mata. Usong-uso po, una, doktora, yung anti-radiation glasses. Doktora, Ah, yes. okay po ba ito na pwede kami bumili sa mall or online? Mga ganito. Okay. Na-mention mo, buti naman at naitanong mo yan, doktora. Ang anti-radiation, okay lang pong gamitin basta walang grado ang pasyente. Kasi Mhm. syempre, sabi mo nga kanina, gusto mong bumili sa mall, marami naman actually optical sa mall. Mhm. So, pwede naman pong kumuha lang basta-basta ng anti-radiation, basta walang grado ang mata mo. Pero once na may grado ang mata mo, katulad ikaw at Mhm. ako, na parehas tayong nakasalamin at may grado, hindi po matritreat
hindi po lilinaw ang paningin mo sa anti-radiation lang na binili mo. Okay. Kailangan ilagay pa rin yung grado ng mata mo, tapos meron lang anti-radiation yung lens na ilalagay. Ah, Now, ituloy-tuloy ko na, doktora, ha? yes po. Oh, Regarding yung ion spec, ewan ko kung narinig mo yes. na yung ion spec. Very, And, alam mo, ang daming pasyenteng nakakarating sa akin. Doktora, naka-ion spec naman ako. Ito ang sabi nung nagbenta sa akin, maaalis lahat ng sakit ng mata. Bakit hanggang ngayon masakit? Kaya nga nagpa-check up sa akin, di ba? Kasi oo. masakit pa rin yung mata at Mm, malabo pa rin yung paningin. Ito po ang sasabihin ko sa inyo, hindi po prove ang ion spec. Sad to mm, say, ang dami pong mga nabibiktima niyan. We mm. call it scam. Scam. Iba nga, nangungutang pa. Kasi halagang 5 to 7,000 ang Opo. presyo ng isang ion spec. Oo. Imagine how expensive. Samantalang kung nagpagawa ka ng salamin, hindi naman aabot ng ganun Yes. kamahal. Oo. Meron ngang halagang 1,000 mahigit lang, ano? Oo. So, ito pong ion spec, clinic-claim kasi ng mga nagbebenta na yun daw gamot, nandun daw sa frame. Okay. So, hindi mo dapat i-misinterpret ang product mo. Ikaw na nagbebenta, hindi mo Mm. ibebenta at sasabing, oy, lilinaw ang mata mo dito, kumare. O kaya dun sa iyong insan, o insan, kamag-anak mo pa, lolokohin mo. Lilinaw ang iyong mata. Definitely, walang grado ang mga ion spec na yan. Oh. So, pati yung clinic claim nila na nakakagamot daw yung frame ng mga migraine, ng mga Mm. glaucoma, meron pa nga nagsasabi, lahat daw ng sakit ng mata gagamutin. Naku po, nagkakamali po sila. Kaya gusto ko lang pong malaman ng ating mga tagapakinig, tagapanood, Mm. na hindi po, na iyan po ay scam. Hindi Mm. po yan nakakagaling. Yun Mm. po ang masasabi ko about ion spec. Yung Okay. anti-radiation, okay lang po yan kung wala ngang grado ang mata mo. Halimbawa, yung gusto mo lang may protection ang mata mo, Yes. pwede naman po yan. Huwag lang na may grado kasi hindi rin lilinaw ang iyong paningin. Yes. Okay? Another thing about eyeglasses, total napunta na tayo Yes sa po. salamin, doktora, Opo. no? Yes po. Minsanan ko na. Po. Meron kasi yung ibang mga magulang, sinasabi nila sa anak nila na mga bata, ay huwag kang magsasalamin. Kasi pag Mm. nagsalamin ka, tuloy-tuloy na yan. Oo. Pataas na yan ng pataas. Mm. Yun po ang malaking pagkakamali ng mga magulang. Kasi Mm. po, sa generation natin ngayon na puro tayo Facebook, Mm. YouTube, sa Mm. social media, puro Mm. na lang gamit natin mga gadgets, Mm. okay? Nagkakaroon na po ng maagang error of refraction, refractive errors ang mga bata. Mm. Nagkakaroon sila ng grado dahil sa mga gamit na Mm. ganyan. At hindi lang yan, meron din pong mga inborn errors of refraction. Yeah. Usually po, namamana kasi yan. Kapag si mommy, si daddy, mataas ang grado, napakalaki ng chance na ang anak ay magkakaroon din ng grado. Kaya hindi po natin dapat isipin bilang magulang na wag natin pagsusuotin ng salamin ng ating anak kasi bata pa Sana. sila Oo. at tataas ng tataas. Mali po yun. Mm. Mas nako-correct nga ang grado kapag maagang na-detect. Yes. Kasi kung late na, 100 plus na ang grado, most likely Sana. tuloy-tuloy na po siyang magsasalamin. Yon. At isa, doktor, Yes sa po. pag-edad naman, ito. Mm. Usually, 40 years old and above, normal po na nagiging, na nawawala yung ating pangbasa, humihina yung ating Yes. reading, yung ating Oo. pangmalapit na vision. Nawawalan tayo ng accommodation. So, ang tawag natin dyan, presbyopia. And it Yes. is a normal part of the aging process. Kaya, kahit ikaw at ako din, meron na rin tayong reading correction sa ating salamin because it is normal. Mm. Malalaman mo yan. Yung iba nasa stage of denial, 40, 45 na. Ayaw pang magsalamin. Pero pag nagbasa, napakalayo ng binabasa nila, malayo sa mata nila. Ah. Ibig sabihin, nahihirapan na yung mata. So, Oo. kailangan tulungan ng reading correction, reading eyeglass, para maiwasan din yung ibang komplikasyon tulad ng pagsakit ng ulo, Mm. paghapdi ng mata, kasi Mm. napupuwersa. Yun Oh. po yung mga dapat nating malaman. So, at the age of 40, lahat po tayo, walang exempted. Most likely, we need reading glass na. Hindi Yes. po yun sakit. Oo, Okay? doktora. Denial Ano ako pa ng ba?
Denial ako ng 1 year. So, 41 Talaga? ako. Pero 1 year akong hirap na hirap. Oh, di ba? Noon, Nung oo. nagsalamin ka, gumaan Yes. lahat. Pati Opo. yung hindi na sumasakit ang ulo mo, di ba? Yes, So, oo. yun lang sa reading. Mm. So, yun ang So, sa ano pa ba mga ang ating... mata. Opo. So, Mm-mm. doktora, nasabi niyo, mas okay yung anti-red, pero yung iron spec talaga, scam talaga yan. So, Scam wag na. yan. Oo, at ang Wag na mahal-mahal yung iba pa. kasi Mm. nangungutang pa eh. Kawawa ang Oo. pasyente. Opo. Na sa halip magpa-check up eh na anong tawag doon? Na scam Opo. ng Ayan. ion spec. Ah. Papunta naman po tayo sa usapang red eyes kanina. Na-mention yun na, doktora, yung namumula-mula Ah, yung mata. ah, ah. At kadalasan, may mga binibili tayong eye drops, no? For red eyes. Doktora, ano ang Yes. sabi natin dito sa mga produktong ito? Na over-the-counter lang actually. No? At Oo. recommended. Yes, magandang katanungan yan for the information of Mm. our viewers and Mm. our listeners, Yes. Doktora. Ang red eyes, napakaraming ang dahilan. Pwede nga rin conjunctivitis, yung sore eyes na sinasabi. Mm. At ang Mm. conjunctivitis can be viral or bacterial. So, Mm. i-differentiate natin yan kasi magkaiba ang treatment. Opo. Ang bacterial, kasi nga bacteria, syempre kailangan ng antibacteria, ng antibiotic na eye Mm. drops. Ang viral, usually yan, luha lang ng luha ang mata Mm. at namamaga siya. Ang bacterial may muta, may kahalong muta. Mm. Ang viral, hindi kailangan ng antibiotic na eye drops. Mm. Siguro parang ano lang, yung parang mga panglinis lang, mga lubricant lang sa mata, pwede na. Tapos, ang another cause of the red eyes, yung subconjunctival hemorrhage. Madalas Mhm. ito nangyayari, yung biglang parang may dugo. May Opo. dugong namuo dun sa puti ng mata. Mm. Again, this is a warning sign na baka tumaas ang blood pressure Mm. nyo. Mm. Kung minsan doon nga lang nadidetect na high blood pa lang isang tao dahil lang biglang nagkaroon siya ng dugo sa Opo. mata. Pasalamat nga at doon pumutok at hindi sa brain. So, yan din po is a warning sign. Huwag po natin ibaliwala yung subconjunctival hemorrhage. Now, sa ano pa ba ibang causes? Glaucoma. Mm. Another cause of red Red eyes. Yung eyes. iba po, patak ng Vicin. O sabihin ko Oo. na ha, Vicin at saka I IMO. Yung know. pala, glaucoma na. Ang Vicin po kasi at IMO, especially for red eyes, decongestant, pampaalis ng pamumula. Eh yan yung nagkukos ng glaucoma. Any Wala. decongestant will elevate the pressure of the eyes. Tumataas po ang ating intraocular pressure. So pag ganun, pag nagbabaisin ka at mapula na yung mata mo, may glaucoma ka na pala, lalong tataas ang Mm. presyon ng mata. So, dapat Kaya hindi. hindi po Oo. pare-parehas. No, Yeah. doktora, hindi So, pare-parehas ang treatment ng oo. red eyes. Kaya pag red eyes, wag natin baliwalain. Again, hindi po problema ang pera. Libre lang po ang check-up Oo. sa SIMC. Yon. Oo. Kaya, sabi ko nga, ang dapat lang natin i-differentiate yung tinatawag nating glaucoma. Kasi delikado po yan. Para maagarang, may kailangan niya ng agarang treatment at iba yung treatment niyan compared sa mga ibang red eyes na, pwede mo lang lagyan ng artificial tears, safe po yon. Ang antibiotic, hindi rin yan dapat gamitin na basta-basta sa mata. Pwede pong maluto ang ating mata sa antibiotic, di ba? Oh, Kung ang yes. ating kidney Yes. nagkakaroon ng side effect sa overdose ng antibiotic, ganun din po yung mata. Oh, Hindi pwedeng gamitin ng pangmatagalan ang mga antibacterial na yes. ginamit nyo na dati, itutuloy-tuloy nyo lang, Oo. Kasi may aabutin ka na natira. ng isang buwan. Oo. Yes, hindi Oh, pwede yon, doktora. dapat Yon, dispose. sa red eyes. Speaking of Mm-mm. mga eye drops, doktora, meron din isang sumisikat ngayon online, nabibili din siya online, yung mga mineral drops, doktora. Ano bang Correct. maisa Ay, buti. ma-comment po ninyo doon? Ano yun? Buti na itanong mo yan, Mhm. doktora. Mhm. Meron isang popular na kung minsan halos lahat ng pasyenteng pupunta sa akin nakagamit na ng ganun eh. Kasi Oo. gumaling daw yung nagsabi sa kanya, gumaling daw yung Okay. mata niya, ganun, ganun. Opo. So definitely,
katulad ng hisop, ano, hindi Mhm. po ito FDA approved again. It is approved as a food supplement. So sabi doon, Mhm. maglagay ka daw ng 5 patak sa tubig na iinumin. So, Mhm. ginagamit yata siya as food supplement pero hindi as Hindi sa eye mata. drops. Yes. Kasi kung meron mga preservative yan, baka yun pa yung maka-irritate sa mata. Okay. So again, wag po tayong ang dami na po kasing scam ngayon online, di ba, Opo. doktora? Hindi lang naman gamot eh. Pati Yes. mga lahat ng Oo. binibili ngayon na online, nakakatakot. So, Yes. wag po tayong masyado magpadala sa mga promo, sa mga Yes. advertisement online, sapagkat karamihan dito, sad to say, ay may halo na rin pong, panloloko Yes. para lang makabenta sila. Kaya yan pong eye drops na yan na clinic-claim nila na actually iniinom naman daw pala, pwede siya sigurong inumin, pero wag po natin ilalagay sa ating mata. Okay. So, minsan, pag ang produkto ay nakasulat doon, it can cure all eye diseases, that is too good to be true. Yun Yes. po ang iisipin nyo. Oo. Wag po kayong maniniwala kasi meron bang ganun? Oo Kami nga. nga, wala nga kaming binibigay na gamot na pwedeng gamutin lahat ng sakit Oo. sa mata. Di Oo. sana, nagbibigay lang kami ng isang klaseng gamot. Hindi po totoo yan. Oo. Kaya meron pong nilabas recently ang aming organization, ang Philippine Academy of Ophthalmology, na yun na nga, when an eye drop na prinopromote nila online Mhm. is will claim na nagagamot lahat ng sakit, that Mhm. is too good to be true. Do Yes. not believe it. Oo nga. Better seek or magpakonsulta ka sa paborito mong ophthalmologist, or kung wala ngang pera, meron po Mhm. tayong government hospital na may Yes. ophthalmology department na rin. At ang Yon, mga doktora. nag-e-endorse, hindi naman doktor, di po ba? So, Ay, oo. yes. Kaya, Correct. paniwalaan ng doktor. Minsan kasi, pag friend mo yung endorse or yung nga, Mm. nakita mo gumaling siya, ang Mm. galing kasi nilang mag-market. Yun ang Mm. problema din sa mga Pinoy. Madali tayong madala sa mga marketing. Yes. Alam mo na, marketing strategy sa mga Yes. endorsement. O, Diba? Yan alalahanin ang medyo natin. pigilan natin. Oo, mata. No, very very Yes. important 'yan sa ating mga organs that mahal. Pwede mong i-testing, doktora, sa balat. Pwede mong i-testing. Pero pag mata, wag mong gagawing ano yan, Oo, eksperimento. yes. Oh, Opo. yan. So, Okay. wag nang bumili. Ko yun, Ah, hindi siya, oral supplement, hindi siya pang mata. Tandaan natin yun. pwede pala siyang oral. Iniinom. Yes. Opo. Oo. Yun yung pwedeng approve ng FDA, yung hisop na Opo. yan, as oral food Yes. supplement. Oo. So, doktora, talagang So, yan yung mga mali. So, at punta naman tayo sa mga ano bang dapat nating gawin upang talagang mapangalagaan natin ang ating mga mata. Mang carrots, talaga bang nakakalinaw to ng ating mga mata? Ang pagkain. okay. Mm. Actually, ang carrots classified as yellow Mm. vegetable, all green leafy vegetables, and all yellow fruits and vegetables. Mataas po ang content niya ng lutein and zeaxanthin na kailangan din po ng ating mata. Oh, Kaya totoo po yon na ang carrots ay nakakalinaw po ng nakakatulong. Hindi ko naman mm. sinasabing pag may glaucoma ka na, matritreat na niya yung glaucoma mo. O may katarata ka na, Oo. matatanggal niya yung katarata mo. By the way, ang katarak po ha, kasi yung ibang pasyente, akala nila pag nagpatak, mawawala yung katarak. Mm. Sabi ko nga, it's already there. Pumuti na yung lente. Ang purpose na lang po ng gamot sa early stages, i-delay lang niya yung paglaki, yung Mm. paghinog na Mm. sinasabi ng katarata. Hindi naman niya talaga tatanggalin. Okay. At Okay? least, So, it, yun po yung regarding the fruits na sinasabi mo, na vegetables, mm. na pwede naman po yun. Oh, Tapos, pwede ko lang ituloy, doktora, yes po. yung mga magaganda para sa mata Yes. natin. Yes po. Ang salmon, di ba? Yes. Masarap yan. Yes. At para sa mga walang pera, sardinas. Mataas din po ang content niya ng omega-3, which we know is an antioxidant.
At Mhm. alam natin, pag antioxidant, maganda sa cells ng ating katawan, hindi lang sa mata, di ba? Mhm. So Yes. maganda rin po siya sa mata. Ang salmon, ang tuna, ang sardinas, sabi mo na, mackerel, lahat yung nakalata na yan, maganda po yan sa mata. Aside from the fact na sinusupport niya po yung tear film natin para Mhm. hindi natutuyo ang mata. Oh, Maganda rin po yan, yung okay. omega-3. So, itong mga isda, Okay? omega-3. Oo, Ano may mga isda. supplement Ikaw, na? ikaw yata, doktora, mahilig ka yata sa fish. Ano? Hindi Yes, masyado. opo. Mahilig Oo. po. Yes. Tapos, meron pa sa tea, tsaa, tea. Mhm. Ang green tea, yan po. Baka hindi po alam ng ating mga kababayan na Mhm. ang green tea ay meron pong catechins. Mhm. Catechins are also considered antioxidant. So, nakakatulong din po yan sa ating mata Mhm. para maging healthy ang ating retina. Oh, Yon. So we can sip green tea. 'Di ba? Gusto yes. Opo. natin na. Ayan. Ikaw ba? Nagre-green tea ka ba? Yes, Doktora. Yun po ang Green isang tea. Yan po Opo. ang isang good effect ng ating green tea. Yes. Siguro contact lens, doktora, medyo i-touch ko lang ng Yes konti po, opo. O nga. yung use of contact. Yung iba kasi kahit nagsuswimming na, hindi pa tinatanggal ang contact Oo lens. nga. Ipapahinga din po natin ang ating mata. Kapag usually nakalagay naman sa contact lens, alam mo kung ilang days siya pwede, kung Opo. overnight lang siya pwede, di ba? Mm. Dapat din po pinapahinga sapagkat parang ano yan parang plastic yan na sinosuffocate niya yung cornea kung Mm. hindi natin tatanggalin. So No. dapat pinapahinga natin. Tapos yung solution dapat pinapalitan din natin. Yung iba kasi nagtitipid siguro sa solution, sige lang ng sige paulit-ulit. So Nako. pinapalitan din natin dapat yung Oo. condense solution. At pag medyo may gas-gas na, huwag na po nating gamitin. Pag Palitan na. medyo pag nakaka-irritate na sa mata, Oo. stop. Bili na po tayo ng bago kasi Mm. lalong masusugat. Nagkakaroon po ng keratitis, Mm. nagagasgas ang cornea. Oo. Very important ang cornea natin sa ating vision, Oo. Doktora. So yan, ang Yan regarding sa contact ang lens use. contact lens. Opo. Kasi Mm-mm. may mga ibang mga kabataan ngayon, mahilig silang Yan. mag-contact lens sa iba-ibang kulay, fashion. Colored. Oo. Di ba? Yes. Marami rin akong nakakatch Mm. na pasyente na ganyan. Oo. Nagsuot ng colored contact lens dahil sumali siya sa Beauty pageant. pageant. Nako. Yes. Oo. After that, ayan na-irritate na yung cornea niya. Oo. So, ingat lang din po tayo sa paglagay. Once na nakaramdam tayo ng konting, Mm-mm. irritation, Mm-mm. foreign body, yung parang may buhangin, wag na po natin gamitin. Yes. Yan. Doon. So, speaking of, syempre, tamang pangangalaga ng ating mata, Doktora, gaano ba tayo kadalas magpatingin dapat ng mata? Magpa-check up? Okay. At such an early stage, lalo na nga nasabi niyo yung mga bata ngayon, so pwede na ba sila magpatingin? Dahil may mga inborn Okay. pala. Oh. Yes, marami. Hereditary most of the time ang myopia, yung pagiging Mm-mm. nearsighted. Mm-mm. Hereditary po yan. Malakas, Mm-mm. mataas yan ang Mm-mm. hereditary factor. Kaya pag si mami, si daddy, makapal ang salamin, Mm-mm. asahan mo, isa sa mga anak or ilan sa mga anak magkakaroon din ng mataas na grado. Ganito, doktora, pag ang anak mo ay nakatutok lagi sa gadgets. Yung Oo. malapit siyang magbasa ng cellphone, Mm-mm. malapit ang libro sa kanya, nakatutok na Mm-mm. siyang ganyan. Those are already warning signs. Huwag Mm-mm. na po natin ignore. Mm-mm. Lalo na kung si lola ang nag-aalaga at wala ang mami at daddy nasa Yes. ibang bansa o nasa ibang lugar na iwan lang sa pangangalaga ni lola. Mm-mm. Pag po ang inyong apo nakatutok na masyado sa binabasa, nako, matakot na kayo, ipa-check up nyo Ipatingin. na. Oh. Malamang meron na pong problema Mm. yan. Meron na po siyang refractive error. Mm. Number two naman po, pag sa atin, Mga 40 na, years oo, old and mataas. above, Mhm. required na po tayong magpa-annual eye check-up. Now, pag mas bata, pero meron kang diabetes, Mhm. okay? Meron kang hypertension. Mhm. Isa po sa tinatamaan ng diabetes, alam niyo po yan, Mhm. mata. Mhm. Okay? Puputok yung mga maliliit na ugat sa retina natin. So, pag meron na po tayong diabetes, automatic na dapat
magpa-check up na rin tayo ng mata kahit wala pa po tayong 40, kahit medyo bata pa tayo. Ayun. Okay? So, yan po yung schedule ng pagpapa-check up. Okay. At yung salamin din naman natin, tumataas talaga ang grado niyan, lalo na yung reading sa baba. Tumataas yan every 3 years, pinakamatagal. Oh, Tataas ang grado niyan. kaya And hindi kailangan naman po nakakatakot yun. Oo, normal part lang naman. Sabi ko nga, kanina, normal part of the aging process. yes. So Yon, doktora. speaking, Tapos speak, pala sa mga yes po. nagme-makeup, di ba uso ngayon yung, sa False bagay, hindi naman, yung iba eyelashes. naglalagay ng, yes, false eyelashes, at saka yung, ano na yung yung Yeah. yung, Eyelash ano curler. tawag doon? Curler, tsaka yung curlash, mascara, sorry, Opo. mascara. Make sure po na huwag tayong gagamit ng expired. Minsan, di ba, ang tagal Aha. maubos ng mascara. Yung minsan, na-stop Nanginginayang. mo. After Oo. 1 year, nakita mo, ay, meron pa ako. Please, yan ang nagiging sources din ng eye infection kung minsan. Oh. Kaya, huwag po tayong gumagamit ng masyadong matagal na hindi nagamit na mga mascara. Okay. Yon. So itapon na. Okay? Pag nang Oo, manghimayang. itapon na. Opo. Yes, huwag na magtipid. Yes. Nagpapa-beauty ka naman, eh di huwag ka na magtipid. Ayan, ang bilis Yon, ng ano pa ba, oras doktora? natin, Doktora. Speaking of check-up, Doktora, sa ating pagtatapos, saan po nila kayo pwedeng puntahan? Makikita ba nila kayo sa SIMC maliban sa visual? Actually, ano po ako, part-time. Part-time naman po ako sa Mm. SIMC. Pero ang talagang clinic ko po, dito lang po sa may Kamakam Street. Hmm. Ah, siguro okay lang na i-mention ko, no, Yes yung po, medyo Doktora. sikat Opo. na store sa tapat niya, yung Happy Go. Yes. Diyan lang po, may butika po yun sa harap. Doon po ako sa clinic. Every day yun lang, medyo late po ako nag-start from 11 a.m. until 5 p.m. except Sundays. Yes. Yun ang schedule po ng clinic Sunday. ko. Ayun. Okay. So, At yes po. kung may problema naman po sa sa halimbawa, kulang talaga tayo sa Budget. finances, lagi ko Opo. pong mine-mention, araw-araw, naka-open po ang Southern Isabela Medical Center Yes. Ophthalmology Department. Doon po libre, libre lahat. Libre ang Okay? check-up. So, hindi na po dahilan na ang pera ngayong Yes. panahon na to. Napakaswerte natin sapagkat free na rin ang medical services. Yes. Sagot ng Covered ng gobyerno, di PhilHealth. ba? Ayun. So, Yes, maraming ayun. salamat po, Doktora, sa inyong pag-guest sa amin. At I hope ito po ay may mga kasunod pa pag na-invite namin kayo, Doktora. Sure, oo. Opo. It's an honor din naman na ma-share din naman natin, di ba, ang ating kaalaman ukol sa ating specialty. Yes po, So, Doktora. yun lang, Doktora. Thank you so Salamat po. much Salamat po, Doktora. and good morning, Good everyone. morning. Yes po. So that's it po Okay. for today sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Nawa po sa sandaling panahon ay may naibigay po tayong linaw at mahalagang impormasyon tungkol sa ating paksa sa araw na to. So abangan niyo po muli ako sa susunod na Sabado. Kasama ulit natin ang mga bagong resource speaker dito lamang po sa programang Usapang Pangkalusugan dito sa 1143 DCMR, a proud member of KBP. Ating tandaan, ang ating kalusugan ay kayamanang di mapapatayan. Happy weekend po sa ating lahat!